Hello guys, welcome to this video. In this video guys, papakita ko naman po sa inyo paano mag-apply kay Madalone PH na madadownload po sa Google Play Store. And habang pinapanood nyo po itong video na to, please visit the video description guys for additional information and awareness po about this video. So let's start with Madalone PH. Madalone. Si Madalone PH nga po ay madadownload sa Google Play Store. Under new via financial advisor. Let's see about this app guys. About this app, SEC registered daw siya guys. Yun lang naman ang tinitingnan ko dun kung SEC registered siya kasi sa mga pinapakita ng mga OLA na breakdown about interest hindi po ako naniniwala sa mga yan eh. Release on July 5, 2025, updated on June 5, 2025. Daw po. Yes, daw po. And tiningnan ko sa Check with SEC website guys, ang kanilang SEC registration number, and nandito nga siya, iPhone Lending Corporation, doing business under the name and style of Madalone. Date registered September 21, 2021. Status as of now, status registered. And may address sila dito, etc. So let's start with Madalone PH. Pagbukas mo ng app nila, ito ang bubungad guys, ang kanilang napakalabong logo. And then kailangan mo nang mag-agree guys sa SMS, device, camera, course location. Daming alam nito mga ula-ula na to. Siyempre kailangan mo agreehan lahat yun guys, kahit ano pa yun, basta hinihingi nila yung permit to access guys, kailangan mo mag-agree para makapag-proceed ka. So ito ang kanyang ads guys, 28,000 loan amount, repayment term 90 to 360 days, APR 18% minus 36%. Mga ganyan kasi guys, di ako naniniwala eh. So let's see na lang guys, dito kasi natin makikita pag tayo ay na-approve guys, makikita na natin yung ano, nandito yung mga partners nila guys, oh, nakabalandra sa app nila. So, pipili na tayo guys ng cellphone number na gusto natin gamitin kay Madalone PH. Again guys, lagi kong ipinapaalala at hindi po ako magsasawang ipaalala, lalo na po sa mga wala pang kamuang-muang pagdating sa mga OLA or online lending apps, na wag po ninyong gagamitin ang inyong registered phone number sa GCash, Paymaya, digital banks. Also, the email address po na ginagamit nyo sa mga importanteng bagay like e-wallets and digital banks sa mga OLA po. Okay? Separate nyo po yung mga cellphone number and email address na gagamitin nyo sa mga OLA guys for your security po. Kasi itong mga OLA na to guys is mahilig po silang mang-spam. So, mamaya matabunan yung mga importanteng messages from GCash na may G-loan ka na raw. Hindi mo napansin kasi panay sa'yo si OLA. Panay scam sa'yo si OLA. Yun pala, may offer ka na kay G-loan. So, i-separate natin guys. I-separate natin yung mga cellphone number and email address na gagamitin natin sa mga OLA for your security and peace of mind. Okay guys? So, let's start. Wait ka na ng OTP guys. And then, ang nagpadala ng OTP ay si Mada ang nagpadala ng OTP. And then, wag natin masyadong patagalin para hindi masyadong nasasayang ang oras nyo guys. Basic information na, fill up na natin ang personal email. May nakahanda na ba kayong email para sa mga OLA guys? Marital status, number of children, educational background, residence address, employment type, monthly salary. Fill up mo lahat yan guys. And company name, kung wala kang company name guys, yung pangalan ng tindahan ng kapitbahay mo. No, kung self-employed ka guys, yung pangalan ng tindahan mo. And Facebook, humihingi siya ng Facebook username guys. So, pag ganitong humihingi ng Facebook username guys, binibigay ko naman at my name. At my name, okay guys? Take note nyo yan guys, at my name ang aking username. Kontakin nyo ako dyan. And then, emergency contacts na guys. Humihingi siya ng 3 emergency contact, isang relative, dalawang relative, isang friend or co-worker. So, dapat nakahanda natin guys yung mga pang-emergency contact sa phone book nyo guys para mabilis na lang kayong mag-fill up guys kasi dumidirect. Karamihang OLA guys, hindi pwedeng manual, dumidirekta sila sa phone book, okay? Kaya dapat malinis ang inyong phone book, naka-ready na. Ready-made na yung mga inyong contact, emergency contact pagdating sa mga OLA. And then, alam nyo guys, parang panay-exit ako dito kay Mada. Oo, naalala ko na itong si Madalone. Panay-exit guys, nahirapan ako mag-apply dito. Hindi ko na masyadong matandaan kasi hindi lang naman siya ang in-applyan ko nung araw na yon. So, hindi ko na rin i-disclose guys kung kailan ko siya in-applyan. For my security na rin po, no? At kasi masyado na tayong obvious kung i-disclose ko pa po kung anong araw ko siya in-applyan. So, itong ID na kailangan niya guys, SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID. So, yun lang guys. Yun lang yung ID na kailangan niya. Yes, yun lang guys. SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID. So, wala ako nitong mga to. Ano na naman kayang ID ang ginamit ko? Wala pala ako nitong mga to. Naalala ko na guys. Ginamit ko dito yung PhilHealth kong ID na luma. Yung PhilHealth kong walang picture. So, ayan. Minanwal enter ko guys yung PhilHealth ID information ko. Let's see kung ma-approve ako dito. And then, kasi hindi ko na rin guys matandaan eh. Dahil maraming OLA rin nag-approve sa akin. The same day.
And then, double check muna kung tama yung ID information mo guys. ID number, first name, middle name, optional guys, last name, male, female, birth date, yan. Double check muna kung tama and confirm mo na. And then, yun, umexit na naman nga talaga ako. Panay exit ako dito, nahirapan ako mag-apply dito kay Madalone. Yes guys. And then, yun, at hindi pa ako na-approve guys. Hindi pa ako na-approve pero humihingi na siya ng payment details. So, nagbigay ba ako dito ng payment details? Let's see. E-wallet or bank guys? Oh, yes, nagbigay po ako ng bank guys. Pwede kang pumili ng e-wallet or bank guys. Ang kanyang e-wallet ay GCash, GrabPay, and Paymaya only. No other option. And then banks, pagdating naman sa bank guys, marami siyang bank. And then SMS permission, authorize. Allow Madalone page to send and view SMS messages. Yan, pana-exit nga ako dito guys, so nahirapan ako. Buti hindi na wawala yung mga pinilapan ko. Nahirapan ako mag-apply dito kay Madalone. Panay exit and panay labas and pasok ako sa app niya eh. Yan, makikita ko kasi ini-screenshot ko talaga yung front page pag ganyan na lumalabas ako sa app. So, 58 seconds, the loan amount is being evaluated. Please be patient. Ma-approve kaya ako dito kasi ang ginamit ko dito is yung lumang PhilHealth ID ko na walang picture, guys. Pero guys, ginamit ko dati yun kay tinanggap yun ha. Kay Paymaya, tsaka kay kay na-upgrade ko yung account ko dati kay Paymaya doon. Dati pa yun guys, nung bagong labas si Paymaya. And Lazada. Application disapproved. Buti pa si Paymaya tsaka si Lazada tinanggap yung PhilHealth ko guys, di ba? Ito, dinis-approve. You did not pass our credit evaluation. Please reapply after August 17. Di wow. So, yun na guys, naipakita ko na sa inyo paano applyan si Madalone PH. SEC registered naman siya guys. And released on June 5, 2025. Bago lang. Updated on June 5, 2025. Wala siyang update. Yes. So, kung anytime guys, anytime, any day, pwede nyong i-copy yung kanyang SEC registration sa Google Play Store, sa about niya, about the app niya, and then i-paste nyo po sa Check with SEC website. Doon makikita nyo kung hindi pa ba na tatanggalan ng lisensya to operate. So hanggang dito na lang guys ha. Thanks for watching. Again, konting ingat po sa mga ola-ola. Hindi po lahat ng ola ay lumalaban ng patas. Okay guys, lalo na kung nararamdaman nilang inosente ka at wala pang kamuang-muang pagdating sa mga online lending apps. So konting ingat-ingat guys ha. Lagi niyong tatandaan pag kayo ay na-approvehan sa isang ola, meron tayong approve amount, bago nyo i-review yan guys, i-uncheck niyo muna yung kanyang loan agreement kasi baka aksidenteng ma-disburse sa account nyo yung loan amount na pagkalaki-laki ang interest dahil hindi nyo sinasadyang napindot yung confirm kasi naka-auto check po yung kanilang loan agreement. So lagi kayong maging alerto pagdating sa ganyan guys. I-uncheck nyo lagi yung loan agreement guys bago nyo i-review yung kanilang loan agreement. Okay guys, para may peace of mind kayo habang nire-review nyo yung kanilang loan terms. Aksidente nyo man mapindot yung confirm, pag yung loan agreement is naka-uncheck naman guys, hindi naman yan automatic ma-disburse sa inyong binigay na disbursement wallet or bank. Okay guys, hanggang dito na lang. Konting ingat-ingat and see you on my next videos.